Time check, it's 9:26 AM. At naisipan ko nga mag-breakfast muna. Kaya heto, sakay tayo ng tricycle papunta sa bayan ng Baliwag ulit. Gusto ko nga sanang kumain ng Jolly Corned Beef. Dahil ang tagal ko nang hindi nag-uulam ng corned beef. At minabuti ka nga umalis ng ganito kaaga dahil nga pagdating ng mga 11 or 12 o'clock, wala na silang breakfast meals. Uy, syempre lunch na yun, no? Hindi na breakfast yun. At nandito na tayo sa Baliwag Glorieta Park at gusto kong makuhanan nito ng magandang angulo. Look at this Baliwag Clock Tower. Wish ko lang umaandar siya. Napakatagal na nitong pwesto ng Mercury Drug dito at eto na tayo sa Jollibee. Guys, ayoko na muna mag-Jolly Spaghetti, ayoko na muna mag-Chicken Joy, ayoko muna mag-Burger Steak. Ang gusto ko lang talaga ngayon ay corned beef. At syempre, ang hot coffee ng Jollibee. Pero guys, sad news, wala daw corned beef at ubos na. Kaya naman ang sinuggest nila ay ang Jollibee Beef Tapa. Ito na nga, ang bilis ng ating order for just 134 pesos ay nandito na. May breakfast meal na tayo. Actually, it's more than 134 pesos. Kaya lang naman naging ganito yung price nito dahil nga may PWD card ako. So less ang aking binayaran. Beef na beef nga ang lasa, medyo matamis nga lang. Pero may overall verdict since first time ko lang nakakain ng beef tapa sa Jollibee, talagang masarap pa rin. Sabi ko nga sa inyo guys na lahat naman ng products o lahat ng mga pagkain binibenta ng Jollibee, love na love ko. Bida ang sarap nga, di ba? At lumabas na tayo ng Jollibee restaurant, kaya naman gusto ko namang uminom ng buko. Since medyo mainit, pero malamig pa rin ang panahon, pero gusto ko pa rin uminom ng buko juice. Guys, ito nga yung mga lumang structures na hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin dito sa Baliwag. Ilan ito sa mga landmarks na hanggang ngayon nandito pa rin talaga at nakatayo dito sa Baliwag City. At ito nga pala isa sa mga reasons kung bakit ako napunta rito sa Baliwag City ay gusto ko ulit magpagupit ng buhok dahil medyo mahaba na naman ang aking buhok. At after ko nga guys na magpagupit ng buhok ay diretso na ako ng SM dahil may bibili na ako saglit. Pero habang naglalakad nga ako guys going to SM Baliwag ay napansin ko nga itong mga puno ng kawayan ay talagang naglalangit-ngitan. Ang sarap mak-throwback, diba? At guys, talagang namang city ng Baliwag. Tingnan nyo, may Joy Residences condominium na. So very soon ay may mga condominium buildings na dito. So hindi na lang talaga sa Manila makikita ang mga high-rise na mga buildings ng condominiums, kundi outside Manila din ay magkakaroon na ng napakaraming mga condominiums like dito sa amin sa Bulacan. Alam nyo ba nung araw ay puro bukid at bakanting lote lang itong mga dinadaanan ko, pero tingnan nyo naman ngayon ang dami ng mga structures, restaurants at iba't ibang mga centers ang nandito ngayon. Talaga namang it reminds me of the saying that goes like this: change is the only thing that is permanent in this world. At tama na nga yung change na yan. Tara, pasok na tayo dito sa SM Baliwag. At medyo konti pa nga ang tao guys dahil nga medyo maaga pa yung time. Kaya maglibot na lamang muna tayo dito at introduce ko sa inyo ang SM Baliwag kung gaano ito kaganda at kalaki. At bigla ko nga naalala na magcha-Chinese New Year na pala dahil sa mga decorations na gagandahan tungkol sa Chinese New Year. Tingnan nyo naman tong mga red Chinese lanterns, diba? Ang bongga-bongga, ang gaganda. Ano ba ang ihahanda natin sa Chinese New Year? Dapat may handa tayo para swertihin tayo. Guys, mapasalabas na nga ng SM or mapasaloob, ay napakarami na ang Chinese New Year decorations. Syempre guys, hindi naman mawawala ang red ribbon sa mga SM malls. At syempre, ang finger licking good KFC laging nandyan, diba? At magpapahuli ba ang pizza ng Greenwich? Napakasarap. Syempre, ang Goldilocks. Hindi pa yata ako nakakain sa Chowking. Napakaraming mga restaurants dito talaga. Pati rin naman ang Dairy Queen, meron din dito. At syempre, kung Japanese food lover ka, sa Tokyo ang dapat punta mo. At pati ang Jollibee ay hindi mawawala. Alam nyo guys, ganito lang naman ang a day in my life ng inyong Bulakenyong Gala. Pasyal dito, pasyal doon, minsan nasa bahay lang maghapon. At syempre, paminsan-minsan ay gumagala. Kaya nga, Bulakenyong Gala, diba? At maya-maya nga ay gusto kong kumain ng halo-halo sa Mang Inasal. Naririto rin ang Bread Talk at ang Mr. Donut, diba? One of these days nga ay magcha-Chinese food talaga ako. Gusto kong kumain ng dumplings like siomai, siopaw, at kung ano-ano pang iba't ibang mga Chinese food. Anyways, hindi nga natin napapansin pero ang dami-daming mga pagkain ng mga Pilipino na talaga namang galing pa sa China, diba? At eto na nga at bumili na ako ng halo-halo sa Mang Inasal. For takeout din ito na nasa 60 pesos mahigit. Mura na, diba? At natipuhan ko nga itong bag ng SM na to na ang ganda-ganda, sako bag pero parang sulit na lagyan.